Para dumating ang mga magagandang opportunities, gawin ang 5 bagay na ito. Una, palitan ng mga salitang ginagamit. Kapag may problemang kinakaharap, gumamit ng mga salitang magdadagdag ng pag-asa. Mga inspiring words na kakayanin ang nasa harap. Hindi yung mga salitang nakakapagpalala ng sitwasyon. Dapat mga salitang, kaya yan. Yan lang ang laki ng Diyos natin. Nalampasan na natin ang mas matindi dito. Kakayanin natin ito. Or, mas matindi ang Diyos kesa dito. Pangalawa, palitan ang nasa paligid. Mas magandang paligiran ang environment mo ng mga taong positive sa buhay. Mga taong nakakakita ng lusot o pag-asa sa matinding problema. Mga taong grabe ang faith kay Lord. Mga taong marami na ring experience at mukhang bibig palagi na sinasabing mag-focus sa future. Hindi yung ngayon. Pangatlo, alamin kung ano ang pumipigil sa'yo. Importante na malaman mo what's holding you back. Mga bagay na mabigat sa buhay na hindi ka makalipad. Meaning, hindi ka makaarangkada sa buhay. Mas magandang malaman mo ito at gawa ng paraan. Minsan, mga simpleng issue lang ito ng buhay na kailangan lang ng time. Time para makausap ang mga taong involved. Time para maka-adjust. Time para tanggapin na ang lahat. At yung mga takot mo, iasa sa Diyos na tanggalin niya para diretso na tayo sa pag-angat. Pang-apat, hayaan ang sarili na magkamali sa diskarte minsan. Sa growth o paglago ng isang tao, marami mga experiences ang dapat mong maranasan. Marami mga aral along the way na dapat mong matutunan. Makabubuti na may mentor ka. Parang teacher na ipapasa sa iyo ang mga wisdom na natutunan niya sa buhay. Tandaan, kapag nagkamali, bumangon ulit at alagaan ang mga natutunan. Panglima, hingin lagi ang tamang tao sa Diyos. Sorry medyo makulit ako dito sa level na to. Minsan kasi, nasasayang ang relasyon natin sa Diyos kung hindi natin mai-enjoy ang mga blessings niya. Nakakalimutan nating hingin ang para sa atin. Tulad ng ipadala niya ang mga tamang tao sa buhay natin na tutulong sa atin. Tamang opportunity na part ng pagiging anak niya tayo. Pwede natin hingin ang mga bagay na ito sa Kanya at gusto niyang ibigay ang mga ito sa buhay natin. Sabi nga sa Psalm 118:24, "This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it."